Dear Papa Joe, just call me Simon, 28 years old. Muto nagyud ko sa panultihon nga behind man's success is a woman and behind man's downfall is a woman. Si Charlene ang babaeng nakapausab nako sa akong pagkapasaway, pagkabadlungon, both sa akong parents ug sa school. Ang akong father dunay business mong maayura nga mong pagkabutang. Duha rami kay igsuon, si Kuya Danny, ako maguwang ug bisan pa og pareho mi nga makapalit sa mong gusto ug masunod ang among tanang luho, wa na spoiled si Kuya. Buutan siya ug matawag yun nga perfect son sa ako ang mga ginikanan. Ay no, mahal ko sa akong mga parents, bisan pa og pirmi ko ang kasab-an kay saon man nga barkadista man kay ko. Moinom, mutubako ug pirming gagmay ang grades sukad pa pag elementary hangtod nag high school ko. Gisudan ako tanang bisyo, apil na ang babay pero ang drugas wa gyud ko. Mora na bisyo nga di gyud na ko sudlan. Kaya I know makadaot na sa lawas ug kalag. Di alam ko na usab diyang nakailan na ako si Charlene sa school pag first year college na ako. Daga na kay kuga na uyab nga mga gwapa, mga sexy ug adunahan. Pero lahi ang kagwapa ni Charlene. Simple pero appealing siya sa iyang beauty. Hinhin nga pagkababae ug conservative. Sa tanang babae, diha lang ko niya nanguyab og dugay. Unsaon, dugay man si ko niya gisugot. Nilanat pa og almost 1 year. Natinga ko sa kong kaugalingon nga nung naingon ko ni adto para nako lahi si Charlene sa tanang mga babae. Gibuhat na kong tanan para sugton lang ko niya kung pwede pa lang mangharana ko sa iyahang boarding house. Akong buhaton. 2 days before Valentine's Day, doon na siya gisultin nako. Sugton lang ti ka Simon kung biyaan na nimo tanang bisyo nimo, samot na imong panigarilyo nimo kay mao gyud nay hate nako. Kaayo unya dapat tarungon na nimo imong studies. Unya di na ka makigbarkada anang labaw pa nimo ka badlungon uy, kanang badlungon sa katilingban. Matod pa ni Charlene nako. Grabe sa danang badlungon sa katilingban uy. Okay man ako mga friends ba, mga butan man na sila. Pero sige, kay maam ka na gusto nimo, mudistansya ko nila. Pero pwede akong ibilin si Edwin, akong best friend. Nakaila si Charlene kang Edwin, kay silingan man sila, maong okay siya nga ipabilin nako kay buutan man si Edwin. Di siya bad influence nako. Ni promise ko nga sundon siya sa tarang gusto mo nga sa adlaw gyud sa Valentine's Day iya kong gisugot. Mao na gadto ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi, Papa Joe. Mura kong nahimong born again sa kalibutan. Di gud makatuo ang akong mga teachers ug sila si Kuya Danny ug akong mga parents. Wa ko magdahom nga babayar di makapausab nimo Simon. Matod pa ni Papa nako. Igo lang ni smile si Papa og proud kayo ko sa akong kaugalingon nga nakaya na akong magbag-o. Ya, kanus amna nimo ipaila-ilay mong uyab na mo? Pangutana pa ni Mama. Soon ma, Pa, og okay na. Bago pa manggod mi. According ni Charlene, strict na ba kuno ang iyang parents? Amo ganing gi-secret among relasyon kay kasaban siya siyang Papa kung mag-uyab-uyab na. Sikreto among relasyon pero sige na mi og nilapaay sa leon og karnero, Papa Joe. Happy and proud kay ko kay ako ang nakauna kang Charlene. Halos kaduha sa kasiman nami nga mag-check-in sa motel unsaon nga maka-addict man si Charlene. I know nga labog kay ko niya. Ug di kay ako lang ang na-addict niya. Siya pod na-addict na nako. Ug sa butang among buhaton sa pribado nga lugar. Para makasave mi og motel ni Charlene, si Charlene na mismo ang nisuggest nga adto na lang mi sa iyang boarding house. Bawal ang mga lalaki sa room sa ilahang boarding house pero why imposible sa nagkahigugmaay. Lipaton lang namo ang tigbantay silang boarding house unya musudayon ko. Kontento namin duha ni Charlene nga maglumlum sa iyang kwarto. Bisan pa og tibok adlaw o gabi. Bisan pa og way kaon-kaon. Okay lang. Kanasa mo ko na may pailaila sa inyo. Kung padugay-dugay ka at tuon gyud na nako imong Papa sa inyo ba? Pilar gyud ang 4 hours drive good. Matod ko pa niya. Diyang nagtapad mi sa kama. Human sa binugnuay sa leon og karnero. Unya na lang lagi ni graduate nato. Tubag pa ni Charlene. Kadugay pa siyang giingon nga mo graduate mi sa mong kurso.
Dili na ko makapaabot. Gusto ko nga mailaila ang iyang pamilya ni Charlene. Tungod kay maoy lang giingon nga adto silang balay, mailhan nimo ang tinuod nga pagkatao kung unsa gyud siya. Love kay nako si Charlene ug para nako siya na ang babae nga akong pakaslan, Papa Joe. Simbreak niya to niuli si Charlene sa ilang balay, siyang parents ug nagigwaos ko kay gimingaw kay ko niya. Murag di ko mabuhi ug wa siya. Wa ko magsulti ni Charlene nga pagkaugma ako siyang atuon sa ilaha. I-surprise na ko siya. Bahala nag-stricto ang iyang papa. Anyways, kung makita sa samahan, unsa ka sincere ang lalaki nga hinigugma siyang anak, malukmay ra ni, bisan ug unsa pagkagahi. Way rason nga di ko magustuhan sa parents ni Charlene. Hitsuraan, mayog barug, unya graduating na sa college, unya anak pagyud og negosyante, dayon naka 4-wheels ride pa. Gipahulam ni Kuya Danny nako ang iyang sakyanan para kuno nga makapakitang gilas ko sa pamilya ni Charlene, para di ingnon nga pipitsugin. There's no reason nga di ko maayunan, matud pa ni Kuya Danny nako. Yes, tinuod mga pasado ko sa mga qualification gawas lang sa kabutang. Butang nga nabuhat nako nitong bad boy pa ko. Butang nga ako nang gibag-o diyang nakailan ako si Charlene. Daliran akong natultulan ng ilang probinsya ug sa tabang sa akong mga gipangutan-an naabot ko sa ilang balay. Pag-parking nako sa akong sakyanan sa ilang tungod, nakita dayon nako si Charlene sa sud sa ilang gate nga namubuog tanom. Ako siyang gitawag ug nakuratan siya dihang nakakita siya nako. Simon, anong niamang ka? Di pagingnan ti ka nga dili sa kamori sa mua? Pangutana pa niya nako. Nisud ako sa gate ug gihagkan din ako siya sa lips. Ngano? Di ka ganahan nga makita nako? Niyagyug ko kay i-prove na ako sa mong papa nga sincere ko sa iyang anak. Tubag ko pa, unya gikupugan na sa nakughawak si Charlene. Mingaw na kay kunya, tulo ka adlaw nami nga wa magkita. Ang among paghawak ni Charlene mao gyud naabtan siyang amahan. Isog kinignaw nga niduol namo dayon gilab ni niya ang kamot ni Charlene. Pa, si Simon di ay akong boyfriend. Nauwaw pa nga pailaila ni Charlene siyang papa diri nako. Pero isog nga niduol ang iyang papa unya kusugat ng paros sa akong naong. Kaila ko nito hana Charlene. Siya ang lalaki nga hinungdan sa mong panagbuwag si mong mama. Hayop ni lakiha, dukirok ni babay. Kaila ko ani. Isog kaayo ang iyang amahan, Papa Joe. Naglibog ko siyang gipanulti. Sa kayang pasabot nga ako hinungdan sa pagbuwag nila sa mama ni Charlene. Kinundog ang Gina nga imong giyuyab-uyab sa una. Ako tong asawa. Ug karon buwag na mi tungod nimo. Si Charlene, di ko musugot nga mauyab ni mo ni lakiha. Kikaila ko ani kung unsa ni kahayop og babae ning tawhana. Gipugos o pasud siyang papa si Charlene sa ilaha unya pagkatutaod dihay nangabot nga mga lalaki ug ila kong gialirungan. Praktisado ko boxing, Papa Joe, kay mao akong exercise. Basta kinamot lang, dunay puruhan nga makabawas pa ko ani nila. Pero di ko pwede nga makisukmagay sa papa sa babae nga akong gigugma. Maong dihang gisukmag nga akong naong sa papa ni Charlene, nagpasukmag na lang ko ug wa ni baos. Gitukmod ko sa mga lalaki paingon sa gawas. Naglakaw na ko padung sa kusakinan dihang niapa si Charlene nako og nagilak. Mukuyog ko nimo Simon, dadala ko sa inyo ha. Nagilak pa si Charlene nga nisunod nako. Nigunit siya sa kong mga bukton o gustong musakay sa akong sakyanan pero niapas ang iyang papa kauban sa mga lalaki ug usa nila ang nipulit og bato dayon gilabay sa akong sakyanan. Naigo gyud ang bildo sa sakyanan ni Kuya Danny og niliki gyud ang bildo sa tubangan. Sus, kundi palang tungod ni Charlene nga mosamot kagubot, ako na may yung tubaho ni mga tawhana. Matod ko pa sa akong unahuna, Papa Joe. Naglibog na ko sa kong buhaton kung danon ba na ako si Charlene nga desidido na kay mukuyog na ako. Nakayuan ko dihang nibunot og pusil ang papa ni Charlene og itiyon na ako. Pakanaogan na si Charlene diya sa musakinan. Kaya kundi kablitong ko ni pusil. Pusilon yung tikalakiya ka. Gigunitan ako ang kamot ni Charlene og giingnan nga. Naog na lang. Tumani lang as papa ni mo. Para di mo samot ang kagubot. Matod ko pa niya. Sige mo naog ko. Pero akong i-promise ni mo nga kung makita kong timing musibat ko diri. At tuon ti ka sa inyo ha. Tubag pa niya. Di pa ni atras ang amahan ug mga kauban niini dihang pagawas ni Charlene sa auto. Dali ko nga gipahururot ang auto ni Kuya Danny nga nakrack pa ang bildo sa tubangan. Samtang nag-drive ko paingon sa syudad, nagunahuna ko nganong ingon
na lang ni adto kasuko ang iyang amahan nako. Nakaila siya nako og akong nasabtan na uyab kuno nako ang iyang asawa sa una maong gabuwag sila. Kisa kang bayhana, sa tinuod lang daghan gyud kay kong nauyab nga mga idarana ug ang kunon ko nga uban ani mga minyo na. Unsaon nga di man sa sila moangkon inigila-ilan na mo nga taken or married na day sila. Usa ka has mga nauyab nako mao ang mama ni Charlene. Grabe pod, sa kadagang tao sa kalibutan siya pagyud ang natimingan. Pag-abot ako sa balay gisugat dayon ko og kasaba sa akong papa. Usab sa gibuhat nimo Simon nganong nga nabuak man ang bildo sa sakyanan sa mamaguwang. Isog pa nga pangutana sa akong papa pero ginipinsaan dayon ko ni Kuya Danny. Okay ra kuno kasi ray mo paayo. Pinanggagi kayo ko sa kumaguwang Papa Joe og siya gani ang mo-comfort nako diyang wa na ko ni gawas sa akong kwarto. Nagsige na lang kog higda sa akong katre samtang nagpinsar ko kung unsaon namo ang among relasyon ni Charlene. Kadako sa imong problema Simon oy giingnan bitutika nga sa una nga di ka pataka og hasmag og mga babae. Tanawa nasugamak na nung ka. Bisag kinsa gud siguro nga mahana gud. Bisan ako pa siguro masuko gyud ko nimo. Matud pa ni kuya nako. Duha ka adlaw nako nga wa nay gana sa kinabuhi. Giana pa ko sa kong best friend nga si Edwin para lingawon. Tanabay, inom na to na para mawa lagi. Kanay mo problema ba? Matud pa sa akong best friend. Dili ko bay. Hari lang ko sa balay kay mura bay gingon ni Charlene nga mutungan lang ko siya kalit kung makasibat siya sa ilaha. May nang inigabot niya na ako. Ug tubnan wa gyud ko mulakaw sa mua. Ipaabot na ko si Charlene para malingaw. Wa ko biyai sa akong best friend. Di apot si Kuya Danny ug akong lola. Taw-taw din naabot nga nangita na ako. Dali ko ni gawas. Ug dako nang kalipay nga niabot si Charlene. Salamat kinituman jud kasi mong promise. Matod ko pa niya dungan sa pagkiss ug paghag niya. Bahalag na sila tanan nga nagtan-on namo. Syempre love ko tika. Kinahanglan nga magkistoryahan na ita. Tubag pa ni Charlene. Ibong bang mama ang imong gipasabot sa imong amahan nga nauyab na ako sa una? Pangutana ko pa ka Charlene. Dili oy, patay na mga ko mama. Gamay pa ko. Stepmother na ko ayang gipasabot maong batanon pa. Wa ko idea nga ikaw day hinungdan nga nag-away to sila, nga nagbuwag sila. Pero okay naman sab, kay di masug ginahan ato niya. Kay maldita, mas nakauyon ko siyang bago karon. Doon naman po siya laing giilis akong stepmother. New flavor ba? Matud pa ni Charlene Papa Joe. Nipakpak ang akong lula Papa Joe. Kung mauna, wala tay problema. Di man di ay mama ni mo Charlene ang babae nga nauyab ni Simon. Okay ra kay na oy. Madawat ra na siyang amahan kay nakakita naman diglain. Anong problemahon pamanggyon na ninyo nakamove on naman. Kung pareho palang unta ni Lola og mentalidad, ang tanang tao okay ra unta. Unang kakita pa lang ni Lola kang Charlene nakauyo na kayo siya. Giatimanday niya si Charlene og gipadayon sa akong kwarto. Ninduta sa imong kwarto Simon oy. Dako pagyud kaayo. Matod pa na Charlene diri nako. Imo na sa ning kwarto gikan karon. Di na magkakamuli sa inyo ha. Welcome ka diri sa mua. Kita ka sa akong pamilya, ganahan kay silang tanan nimo. Mao lagi wa tay problema sa imong family, pero sa ako dako kay problema. Labi na sa akong papa. Magwala gyud kung makibaw siya nga nitipon ko nimo. Tubag pa ni Charlene. Dili lang sa nato na hunaw-naon oy. Ang atong atubangon mao ang karon. Gitag sa tagsa na og tangtang ang mga sapot ni Charlene, gimingaw na kay kunya. Wa na ko magsayang og oras. Wa na magsayang og oras ang leyon nga gutom Papa Joe. Gabi na lang pero wa pay kisaw. Nag-expect na ko nga anytime pwedeng moabot ang amahan ni Charlene sa mua para apason siya. Pero hangtod pagkaugma way balita. Hinuon na kadawat og tawag si Charlene gikan siya nga new stepmother nga na hospital ang iyang papa kay giatake sa kasing-kasing. Nagtanaw lang ko kang Charlene nga naghilak unya dayong paghipo sa iyang gamit. Muli ko sa amo, nabalaka kay ko sa kong amahan. Ako siguro'y mabasol kung nganong giatake siya. Matod pa niya. Wa ko'y katungod nga ihikaw siya sa iyang amahan Papa Joe. Gihatod pa nako si Charlene sa hospital kundi na-admit ang iyang papa pero wa na kumusud. Padayon ang mong communication ni Charlene na hangtod nga tingbalik na sa klase. Pero wa na siya muskwila sa mong school. Ako siyang gitawgan pero ang sulti niya muundang na siya og usa ka semester para matiman niya ang iyang amahan.
Sayang, last sem na unta o graduating na mi sa college, pero di man po na ako mapungan ang akong uyab nga concern lang siyang amahan. Gisabot ako si Charlene kay doon na sa ko'y papa o kung si bako may tabo na sa akong amahan, mo sa na akong buhaton ang pag-unong sa akong amahan. Nakontento na lang ko sa text na munduha, di harakutob ang among communication. Padayon kong eskwela kay graduating naman ko sa akong kurso hangtod nga nakagraduate ko, Papa Joe. Kanindot unta kundungan pa migpaso ni Charlene. Speaking of her, doon ako'y nabantayan nga kausaban niya. Tagsan lang kay siya mo text na ako. Unya, kung akong tawagan, di mo tubag. Kasagaran sa text na ako, umingon siya nga stress na kuno kayo siya sa ilahang kahimtang. Human sa kong graduation pagkaugma dayon ni larga ko padung sa ilang probinsya. Bisitahon ako siya, bahala na. Di lang siguro ko pakita siyang papa para di mahayblad og samot. Pero pag-abot na ako sa ilaha, akong dugo ang nisaka tungod sa akong nadiskubriyan. Laing tao ang niatubang nako. Usa ka lalaki nga wa ko makaila ug nagpaila nga bana ni Charlene. Unsay bana? Ikaw? Ay kung binuangi kay makatilaw jud ka na ako ron. Asa kong uyab? Charlene, gawas diya. Niya ako. Nagpanawag ko sa pangan ni Charlene pero wa siya mo gawas. Nakibaw ko nga nalang siya sa sud silang balay kay mausulti silang mga silingan. Ang silingan po nila niingon mismo nga naminyo na kuno si Charlene sa lalaki nga nisugat nako. Di ko mutuo nga gikasal si Charlene. Kaila ko niya. Kibaw ko kung sa kadako ang iyang gugma nako. Nagsyagit-syagit ko sa gawa silang gate nilang Charlene. Nag-iskandaluyog ko. Mo'y tawag ato. Ipamatiran pa nako ang ilang mga tanom. Charlene, gawas diya. Di ko mundang direksyagit o di ka mapakita nako. Sulti ko sa tinuod ngano napakasal ka. Aning lakiha. Dagan na kayo mga silingan nga nananaw nako pero wako'y pakialam. I deserve a better explanation. Di ko mohawa o di maklaro na kong tanan. Nigawas ang lalaki nga nagpailang bana ni Charlene og isog na tubang nako. Hoy dong, ay iskandalo diri ha. Kung di ka mundang, magtawag og pulis. Matod pa niya pero nagtuyok na ang pananaw sa kalagot ug way na pangutana gisukmag na ko siya. Nanyagit ang mga tao nga nananaw ug wa madugay ni atak na ang mga silingan nilang lalaki ug ila kong gitabangan og kulata. Lupasayin ako sa yuta, Papa Joe, pero tinaw paghihapon ako pananaw. Si Charlene nga naghilak og sige padlong sa mga tao nga hunungon akong kulata. Doon ako'y nabantayan siyang lawas nga murag nanambok siya ug wa ko masayop. Mabdos si Charlene. Nisamot ang akong kisikisi o pag-wild. Bahala nagpatyon ko sa mga tao. Puslan man nga wa na si Charlene. Minyo na siya ug mabdos pa. May pa, mamatay na lang ko. Wa madugay diha niabot mga pulis ug ila kong gipugos ug sakay sa ilang patrol car. Gipusasan pa ko nila kay naglunok-lugnot man ko. Mura ko og irumbuang, Papa Joe. Gisuod ko nila sa silda sa ilang municipal jail kauban sa umang mga piniriso. Kalmado na ko niya to pero sakit gihapon ang kumpuot sa kung naibawaan na ako nga kasal na sa lain si Charlene. Pila ka oras ang nilabay, giablihan ang silda o gipagawas na ko sa mga pulis. Diha si Kuya Danny o best friend nako nga si Edwin to the rescue. Pagkakita nako kang Kuya Danny, niduol ko niya og nigakus og naghilak nga murag bata. Minyo na siya, Kuya. Dili na siya maako. Di na ko madawat nga ingon ato lang nga nagpakasal siya sa lain. Sigurado ko nga napugos lang siya siyang papa. Di ko musugot, bawion ang kuto siya atong lakiha. Mubalik ko dito sa ilaha. Ako siyang isibat. Sigurado ko nga mukuyog siya nako. Kibaw ko nga love ko niya. Ug dili katong lakiha nga maguwang kanyang edad. Gisagpa ko ni Kuya Danny sa akong naong og hinay ra. Igo ra nga matayog ang akong utok ug makamata ko. Noon sa magawi, asa naman tong Simon nga ako nailhan sa una? Yes, nalipay ko nga nausab ka. Nabutan ka diyang nakailan mo si Charlene pero karon nga dili na siya nimo. Ayaw pa mugos. Bitaw bay Simon, makita pa magag babae nga labaw pang Charlene. Napamay kang gwapa diha. Dili ra man kay na siya babae ning kalibutan na oy nga murag mamatay ka kung mawa siya. Matod pa, usab sa akong amigo nga si Edwin, Papa Joe. Abot lang og naunsa ko. Hasta ko, wa na ko makaila sa akong kagulingon. Sayon kaayo ang pagtambag nila nako.
Kay dili man sila ang nahitabuan. Wala ko'y gana sa akong kinabuhi. Nagsige na lang ko priso sa akong kwarto. Sukad na uyab na ko si Charlie, ni-stop na ko sa akong bisyo, pero kay wa naman siya, may pabalikan na lang. Nibalik kong inom o panigarilyo. Hangtod drugs ako nang gisudlan. Di kay ordinaryo lang. Shabu, cocaine, mao na akong gamit o mo-inject pagyud ko. Inigsud ni Kuya Danny sa akong kwarto, iya dayon kong yaw-yawan o kasab-an, pero ipalapos na ako sa pikas dunggan. Kay kasagaran, basta hay ko, di ko makatug. Inigbaba sa akong tama, usap ako makatug. Hapit na masiguro ka mabuang Simon. Nag-isir magag akong kasab-an. 1 month na masiguro nakalabay, pero wag yapo ka maka-move on na itong Charlene. May pamugawas ka diya, mangita kag trabaho para malingaw ka. O di ka gana mo trabaho, tabang sa negosyo lang papa. Ayaw pabugat oy, kay nabalakan na nimo sila si mama og lula nimo. Okay kuya, mangita ko trabaho ugma. Tubag pa na ko niya. Niduol si kuya na ako, gigunita ng akong abaga. Move on na Simon, dili pagkatapusan sa kalibutan. Doon na pa'y dagang nagmahal nimo. Kami imong pamilya. Ako Simon, nagkinahanglan ko nimo. Basi nakalimot ka nga best man ka sa kong kasal ug di pwede nga mopasok ka sa simbahan nga ingon ana ang imong itsura. Nagkaga naman taong ka. Uy, napaybangas nimo ay tagas na kayo. Mura na kag ermitan niyo. Kung ikastorya na ko si kuya, sige lang ko og kuya. Musaad ko niya nga mugawas o gunungon ang akong paguba sa akong kinabuhi. Pero kung wala siya, makanahuna ko kang Charlene. Malusno dayon ko. Murag wanay bili ang akong kinabuhi. Padayon ko sa akong paggamit sa ginadiling drugas para makalimot sa sakit sa kundughan. Lago na kaayo kong tanawon. Nagsiga na ang akong mga mata. Di kausa nga gisagol na ako ang alkohol ug ang morphine. Wala gani ko'y kasayuran nga na-overdose na day ko ug hapit ko mamatay. 2 kadlaw ko nga unconscious sa hospital. Pagkamat ko ng buot, di ako'y nakita nga nurse ug ako siyang gipangutana. Nurse, unsa ganirong pizza ha? April 5 sir, tubag pa sa nurse. Daan palagi ko. Maong walay pamilya nga ako namatan. Nga nagbantay na ako. Maong wa si Kuya Danny kay karon man di ang adlaw siyang kasal. Nurse, okay naman ko di ba? Mugawas na ko diri kay mo aten po kasal sa kong maguwang. Matol ko pa sa nurse. Mugawas ka sir nga di man pwede kay wa pa man ka naka-recover. Ug usa pa gyud di ka pwede nga mugawas nga wa pa ka nakabayad si mong bill. Pero kasal ron sa kong kuya ug ako ang iyang best man. Kaluoy sa kong kuya oy nga wa siya best man. Sa pinaka-importanteng adlaw siya kinabuhi. I'm sure nga doon nato siya proxy ni mo sir. So relax ka lang diya ha. Pabuto na nato nga mahuman ang kasal ug arion ka sa mong pamilya. Matod pa sa nurse. Gabi na diyan niabot si Kuya Danny kauban ng iyang asawa. Kuya, sorry kayo nga wa ko katin sa imong kasal. Wala na nung kay best man. Nako pa nga naghilak sa kong kuya. Okay lang, gi-proxy man ka ni Edwin. Ang importante na ako nga okay na ka. Nakilakos kabuutan sa akong maguwang. Wa man lang gani ko niya kasabi. Mas nakonsensya ko sa iyong kamaayon na ako. Kuya, ganong napamamod rin ni ate. Di ba mag-honeymoon man mo sa Baguio? Akong gi-move, Simon, di man importante ang place. Bisan og asa pwede man mag-honeymoon. Dili ko makabiya ni mo nga ingon ani mo kahimtang. Di samot ang akong konsensya, Papa Joe. Ako na lang gyud ang pinaka-special para niya. Mao nga ni-promise ko nga di na ko mag-drugs o ni-promise ko nga magpinuta na. Nalipay si kuya, unya taod niabot ang akong best friend nga si Edwin. By Simon, nag-hire man ang ako ang gitrabahoan nga call center basing ganahan ka mo apply. Sige, mo apply ko. Tubag pa na ako niya. Pagawas na ko sa ospital o nagibuhat na ako mo ang pag-adto sa salon para magpatupi o magpabarbas. Nigawas ko nga limpyo na o ready na nga motubang sa bagong challenges sa akong kinabuhi, Papa Joe. Ni-apply ko sa kitrabuhan ni Edwin nga call center o nadawat raman pug ko. Dito na ko na ila-ila si Amelia. Nakita na ko si Amelia sa front desk sa building nga ako ang gitrabahoan. Usa siya ka receptionist, Papa Joe. Ang una nga nakapa-attract nako nga niya
kay kaamgid-amgid siya ug panagway kang Charlene. Labi na nga magduko siya kung busy kayo sa trabaho. I feel inspired nga motrabaho tungod kang Amelia. Or shall I say, she's the reason why I managed to smile again. Hi, matod ko pa. Diyang niyagi ko siya nga tubangan. O ni-smile siya na ako ningon nga, hello sir. If you don't mind, pwede ko makibaw sa oras sa imong out karon. Pangutana pa na ako niya. Alas 8 akong out sir. Ayaw lang pag sir na ako, Simon lang. O wow, pariyo di tag-out ron. Di lang overtime para makasabay ko nimo. Matod ko pa. Ha? Musabay ka sir? O Simon di ay? Unya kuhaon man ko sa akong uyab. Musabay sag ka. Aray, kasakit naman lang sa pag-ibig. Doon na nalay kay uyab. Okay lang kay uyab pa man mo. Pwede pa mailog. Binuang ko pa niya. Nga tubag pero daang tinuod. Kung nakaya sa bana ni Charlene nga giilog siya nako, nganong di man ako makaya nga mabuhat nako kang Amelia. Wa ko mo surrender sa pagpanguyab kang Amelia. Kung di siya sundoon siyang uyab, ako ang mubanos. Enjoy kay ko nga kauban siya. Therapeutic para nako nga makauban siya. Careful lang mi nga di mi makitaan siyang uyab. Usa kay gayon niya to, ako siyang gihagad nga mananaw og sini. Nikuyog man pud siya nako. O dito sa sinihan, girubo din nako si Amelia. Nisugot naman pud siya, bisan og di mi uyab. Check-in ta na. Ako siyang gihunghungan kay di na ko kagwanta. Isog na kang leon nga kutob lang sa tilaw-tilaw. Kalapaon na kayo ang leon o karniro, Papa Joe. Ha? Sige, okay ko ana, pero wait lang ha. Tagay ko 5 minutes. Tubag pa ni Amelia. Naglibog ko og mag-unsa siya sa 5 minutes niyang pangayo og nibarug yun siya og nigawa sa sinihan og after 5 minutes nibalik siya. Din ka. Pangutana pa na ako niya. Akong gitawagan akong uyab oy. Nakigbuwag ko niya para di na ako makonsensya nga mukuyog ko nimo nga kami pa. Maura to'y gipaabot na ako. Naggawas dayon mi sa sinihan ni Amelia og daling ni para og taxi. Dayon nagpahatod sa pinakaduol nga motel, Papa Joe. Pagsuod na mo sa motel, gikupugan din ako siya. Hubo na ko og hubo na sab siya. Ready na nga ang kunon ako ang iyang lawas diyang doon na siya gisultin nako nga nakapasanting sa kong dunggan. I love you, Simon. Wa ko motubag siyang gisulti. Padayo kong hiram-hiram siyang lawas. Wa ko ilaing gustong may tabo niya tong orasa. Maura gyud ang pagpagawa sa kong gibati, which is dili love, Papa Joe. Kundili purely lust. Yes, maura gyud to ang akong tuyo ni Amelia. Nakabantay siya nga wa ko nitubag siyang pag I love you nako. Nakalitan ko diyang kalit siya nga nitukmod nako. Ingon ko I love you, wala gyud ka motubag. Unsa man laba ko nimo or gihimo lang ko nimo panakibutas. Nakibawra ba ko sa imong past? Gisultian ko ni Edwin. Ingon pud gani siya nako nga do na may similarity sa imong ex. Mao ba nay rason nga nanguyab ka nako, Simon? Tungod lang kay say mi og naong sa imong uyab nga di gyud mo malimtan. Nahugno ko niya to higayuna. Wa ko makatubag niya kay mao'y tinuod. Nagilak na niya to si Amelia kay gibugan ko niya iyang uyab para lang nako. Pero ako raman di ay ang way klaro. Sorry Amelia, wa na ko tuyo Abi na ko og makita kog puli ni Charlene unya kaamgid pagyud niya. Makalimot na ko og maka-move on. Pero sayop ko, dili day sayon nga maka-move on. In love pa day gyapon ko to the max na to niya. To the max, good? Sige, kumaon na. Sige lang Simon, pasayloon ti ka. Di ko mamugos sa akong kaugalingon nimo. Same thing nga, di ko mapugos sa imuhang kaugalingon nga padayon mahigugma sa babae nga dunay tag-iya. Ang nakadaot lang sa inyong relasyon ni Charlene kay wa may closure. Mao siguro nga maglisod kag move on kay wa gyud mo nagkaistoryahan na. Nganong di ba nimo siya atuon sa ilaha? Iatol nimo nga wayang bana. Nganong wa bas ko makahuna-huna sa gisuggest ni Amelia? Sakto siya. Mao naglisod ko move on kay wa may proper closure. Sunod day off na ko, Papa Joe, nang huwag ko sakyanan sa kong papa o nag-drive ko paingon sa probinsya nila ni Charlene. Dihan ako sa ilaha pero igo lang ko nga magagiargi. Nakilala ba na ako ang iyang mga silingan o kumakitaan ko basin og kulatahon na sab ko. Mag-drive og hinay silang tungod o nag-ampunta ako nga mugawa si Charlene. Pero kapilan ako nagsigbalik-balik og agi silang balay, wag ko kakitag tao nga nigawas. Wala pa siguro tao sa ilaha, basin ng lakaw.
Mao nga nakahukom ko nga matug lang lugar palabay sa panahon. Sa tanto na ko drive dito ko gidala silang plaza. Nihunong ko gipark na kong tarong ang sakyanan unya naglakaw-lakaw ko sa plaza. Preskong hangin ang ako nahanggap mao gitoy akong gipangita, Papa Joe. Nahunong ko sa kong paglakaw diyang sa unahan nakita kong babae nga naglingkod sa bench. Usa ka tiguang babae og siyang tapad, mao ang dakong tiyan nga si Charlene. Wala gyud ay ko masayop niadto. Last na kong nakita si Charlene murag nanambok. Mabdus gyud ay siya. Ug karon dako na ang iyang tiyan. Iya siguro ng mother-in-law ayang kuyog. Siya kong buhaton, muduol ko niya, makikstorya ko niya. What if makita na po ko siyang bana, magkagubot na pod. Wag yun ako mahimo nga maduol niya, nagbasol ko hinuon. Mawag yun ato'y akong tuyo, nagdrive ko nga hapit upat ka oras pero nitalaw radi ay ko, diyang nakita na ako si Charlene. Nibalik kong syudad nga way nahimo, wa ako na imutang sa kong kagalingon. Lahi na kay naong ni Charlene. Nanambok na siya. Di na siya sama sa unang nga guwapa o sexy kayo. Wa na mag-makeup. Lahi na kayo. Murabag dili siya happy siyang life, Papa Joe. Magpaabot ko sunod na kong day off para makaadto na sad ko silang probinsya. Niya itong igayuna ni diretso na ko sa plaza. Gisuhid na ako ang tibok plaza pero wa si Charlene. Nisakay ko sa kong sakyanan nga nag-drive paingon sa balay pero wa lang yapoy tao ko nga nakita nga nigawas. Nangupaw ko, Papa Joe, mao na siguro to'y gingon nila nga nabuang na ko sa kugma. Nganong ipamugos bang yun na ako nga akong kaugalingon. Unsa pa may mahimo na ako, minyo na siya o mga nakay na. Kalisod yan ng gugmaan kay ka. Dili man ako batignaong pero pwede ko mangita og laing babae pero nganong si Charlene mangyud ang isyagit sa akong kasing-kasing. Leching kasing-kasing, matod ko pa sa akong kaugalingon. Dungan sa pagharurot sa sakyanan. Nibalik na akong syudad pero sa tibok semana na akong trabaho, excited ko inigabot sa akong day off kaya mabalik na sab ko sa ilang probinsya ni Charlene. Dito lang yapon ko nidiretso sa plaza ug manulay ako nakita ug nalipay ko nga nakita na ko si Charlene nga nag-hiking. Dali ko nitago sa mga tanom ug gitan-aw ang palibot kung tuna ba siya laing kuyog. Wa ko'y nakitang laing tao nga kadudahan mo nga nigawas ko sa akong gitaguan ug giduol si Charlene nga niya tong higayuna nilingkod na sa bench. Musta na Charlene? Pangutana pa na ako niya. Niyangag siya og na-shock siya diyang iya kong nakita. Simon, nagunsa ka diri anong kay ba magkangani ako diri? Isog pa niya nga pangutanan na ako. Why imposible sa kasing-kasing nga in love Charlene. Siyempre niya ako kay ikigipangita na ako. Gusto ko makaistorya nimo. Tubag ko pa. Para asa pa. Kay ba na magkangakasal na ko itong tawhana. Tanawa good. Akong tiyan o kabuton nun na. Matod pa ni Charlene. Sa tanaw na ko ni mo no, dili ka happy sa imong bana. Kung lab pa ka sa imong bana, niya unta siya karon. Kung ako pa'y bana ni mo, diti ka pasagdan o nga mag-hike-hike ka diri, nga mag-inusara. Niya tumiging semana, nakitaan puti ka, pero kuyog ni mo tiguang. Nganong di magkaubanan sa imong bana? Nganong gipasagdan raman ka niya? Subot pasabot ni mo, gisundan ko ni mo. For what, Simon? Anong padayon pa magkagyapon na ako nga kabaw na magkangaminyo na ko? I don't know. Pangutan na akong heart. Kaya tubagon di ka. Tungod kay love ti ka. Bisan pag ikasal na ka, bisan pagdako na na imong tiyan, willing gihapon ti kang dawaton. Kuyog na ko, Charlene. Mga to sa lugar nga, di ta mabtan sa imong papa o sa imong bana. Mga mahan ko anang imong gisabak. Paggaon ko na ang imong anak. Promise. Nakuratan ko diyang nagsunod-sunod og tuwa ang mga luha ni Charlene. Sigurado ka nang imong gipanulti? Basi nakalitan lang ka ug magbasol ka kumukuyog ko nimo karon dayon. Matod pa niyan nako. Abi na ko og nag-joke lang siya, Papa Joe. Abi na ko og iya lang jud kong good time. Pero dihang siya na mismo ang niingon nga muadto na mi kay doon na pa siya hapiton before siya mukuyog nako, nakatuon ako. Daga ko mga pangutana pero wala sa nako siya distrubua. Sa lawom kay niyang ginoona, paabuton ako siya nga siya mismo ang musulti nako sa mga panghitabo. Gipahunong niya sa kinan so sa kagamay nga balay nga nipa ang atop, plywood nga nagtagpi-tagpi ang bongbong. Diri ko nagpuyo, Simon. Mananghid lang sa ako sa akong yaya ha sa di pa ko magpalayo dinhi, okay?
Matod pa ni Charlene unya ni gawas dayon na tiguang nga babae nga iyang kuyog nitong una na ko siyang nakitaan sa plaza. Nakakita na ko anak niya Charlene, abi ba na ko imo siyang mother-in-law. Ang tiguang babae na ang nitubag Papa Joe. Yaya ko ni Charlene, ako ang nisagop niya diyang gipalaya siya siyang papa sa ilaha. Wala naman siya kapadulngan dong Simon kay di man pud mo dawat niya ang iyang bana diyang nahibawan nga dili day siya ang amahan sa gisabak ni Charlene. Wa ko makasabot sa kuwang gibati niya itong higayuna Papa Joe. I know it's too early to assume nga ako ang amahan sa gisabak ni Charlene. Pero feeling na ako gyud ang amahan. Akong gikwinta sa kung nahuna. Last na mong make love, katong nisibat siya sa ilaha ug niadto sa mong balay sa syudad before giatake iyang papa. Sakto, 9 months ago. Yes, ako ang amahan sa iyang gisabak. Naglukso-lukso ko sa kalipay niadto ug labaw pa sa nakadaog og loto. Lipay man kay ka, sure day ka nga ikay amahan. Matod pa ni Charlene nga nipahiyom na ako. Dili na ko ikapangutana, sigurado na ko o gi-confirm po sa iyang yaya ni Charlene nga ako gyud ang amahan sa iyang gisabak. Yes, Papa Joe, papa na ko. Maako na nako og balik si Charlene. Doon na nagyumiliwat. Makarelate mo sa feeling nga murag mubuto ang dughan sa kalipay. Yes, mo na akong gibati. Humana magpanangit sa yaya ni Charlene, gidala na ako siya sa syudad, sa balay sa akong parents. Nagduduha o tagdawat ang tibok pamilya niya kay basin ko noog mao na siya hinungdan sa laing gubot. Pero diyang gipasabot namo nga wa na siya og siyang bana ug ang papa ni Charlene mismo ang nagpalayas niya. Wa na sila nahimo. Plus excited silang umaabot nga apo. Duha ka semana nilubay, nagbati si Charlene ug gidala na ako sa ospital. Ako ang nagbantay niya hangtod nga nakapanganak siya sa usa ka healthy ug cute kayo nga baby girl. Liwat kayo nako Papa Joe. Dili perfect ang mga relasyon ni Charlene, pero mao ni literal nga matawag nga gugmang nag-urus-urus. Di man tinuod mi daling nga mapasaylo siyang amahan, pero I'm sure maabot ra ang adlaw nga ma-okay ra ang tanan. Daghan na kayo kog nagian. Hapit na ko mamatay tungod lang aning gugmaha. Mao karon nga nakuptan na nako sa akong mga kamot, di nagyud nako buhian pa until my last breath. Daghang kayong salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong kaagi. Sa among kaagi ni Charlene, indeed, there's no perfect relationship. It's how the imperfection that makes it perfect. Dini na lang kutob. Daghang salamat, Simon.